Ayun na nga mga kababayan, bakit tayo patuloy sa ating pag-usapan ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan. Sa ating mga viewers, maraming salamat sa mga nananatili pa rin at patuloy pa rin sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat at shout out sa inyong lahat. At humingi din tayo ng pasensya sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers dahil ngayon lang tayo ulit nakagawa ng mga ganitong klaseng video. Ngayon lang tayo nakagawa ng reaction video mga kababayan dahil nga sa sobrang busy natin sa ngayon talaga mga kababayan. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan at pag-usapan natin ngayon mga kababayan itong tungkol sa dalawang matanda na ito. Alam niyo mga kababayan, gumagalang talaga ako sa mga matatanda. Pero pag ganitong klaseng mga tao, ganitong klaseng matatanda, hindi natin pwedeng ibigay yung paggalang natin. Isa din akong Katoliko mga kababayan, pero hindi naman ako papayag na bastusin ng dalawang ito yung ibang relihiyon mga kababayan. Itong religious group na INC, itong Iglesia ni Cristo at itong KOGC, tinawag ng mga kumag na matatanda na ito, Puriyagaba, na kulto daw. Papayag ba ang Iglesia ni Cristo ang KOGC na tawaging kulto? Alam naman natin mga kababayan kung anong ibig sabihin ng kulto. Yan yung mga samahan na mga hindi pangkaraniwang ang mga ginagawa. Halos yung mga yan, yung iba pa nga, kumakain daw ng tao mga kababayan. Napakabastos. Lalong-lalo na itong pari na ito, itong si Father Robert Reyes, na tinaguri ang the running priest. Tumanda na ito sa kalsada mga kababayan, bayaran itong pari na ito. Bastos ditong pari na ito. Kahit sinong presidente mga kababayan, walang inaayunan ito, ganito kabastos itong pari na ito. Sarap sampalin itong pari na ito eh. At itong matandang babae na ito na hindi ko kilala. Iwan ko kung kilala nyo ba ito. Basta hindi ko ito kilala. Siya yung unang tumawag na kulto daw itong Iglesia ni Cristo. Paano maging kulto ang Iglesia ni Cristo? Marami akong kakilalang mga Iglesia ni Cristo. Ang babait na mga tao na yan, walang mga bisyo. Tayong mga Katoliko, Katoliko ako, alam ko. Pag-araw ng pagsamba, karamihan sa mga Katoliko nasa loob ng sabungan, nasa loob ng sugalan. Pero ito mga tao na ito, hindi naman sa pagpuri sa kanilang mga kababayan. Pero yung mga tao na yan, may mga disiplina yan. Hindi nga halos umiinom. Kung may mga umiinuman sa kanilang mga membro, yan siguro yung tinatawag nila na tiwalag. Pero pag totoo, na isa kang iglesia at isa kang KOGC, ay mga walang bisyo yan mga kababayan. Alam ko, dahil may mga kakilala din ako ng mga tao na ganun. Pero mas marami akong kakilalang Katoliko dahil ang pamilya ko ay Katoliko. Mga kamag-anak ko, Katoliko. Marami din akong kamag-anak na mga Sabadista. Yung mga yan, walang mga bisyo yan. Pero nasa Katoliko mga kababayan, lahat ng bisyo ay nasa Katoliko. Tapos tayo yung may lakas ng loob na tawaging kulto yung mga tao na wala namang ginawa sa atin. Saan ka nakakakita? Ang mga kulto mga kababayan, yan yung mga taong samahan na may mga kakaibang ginagawa. Hindi pangkaraniwan. Madalas yung mga yan, nag-aalay yan, pumapatay ng tao, iaalay sa kanilang, kasi ang Panginoon yan, yung Satanas. Yung mga itong INC at itong KOGC. Porket ba sumunod sa kanilang pinakapinuno? Ang masama na. Kayo mga pare kayo, sino bang sinusunod ninyo? Di ba yung Santo Papa? Kung anong sinasabi ng Santo Papa, susundin din ninyo. Mga hayop kayo. Kung magbinyag nga, bayad. Kasal, bayad. Patay, bayad. Mga abuloy sa simbahan, saan na pupunta? Nasa inyo lang. Kaya talagang gumawa ako ng reaction video mga kababayan dahil hindi ko nagustuhan itong dalawang ito. Itong isang pare na tumanda na sa kakangal-ngal. Wala naman na yatang itulong itong hayop na ito, bayaran itong pare na ito. At itong isang matandang babae na hindi ko nga kilala. Yun ang wag na natin itong patagalin bago tayo high blood mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Tingin ko, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. At tapatan na rin po si Kibuloy. Ang lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plot. Playbook na po ito nilabas na po doon sa Kongreso ito
na magkakaroon ng destabilization para mawala sa trono si Marcos at sila po ay sa tulong ng mga kulto, kunyari people power. Nakita natin to kay Senator Bato. Nagpadala pa ng mga kunyari people power doon sa Senado. At meron pang prayer vigil. Alam po ninyo, ang demonic, always, wala siyang originality. Ini-imitate palagi ang tunay na galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, yung merong people power o meron din silang people power, no? Na ilalabas. Playbook na po nila yan, kasama nila palagi ito. So siguro, huwag tayong matakot. It's time to name names. Sino bang nananakot sa inyo? Sino bang nananakot sa atin? Yung presidente nga ang laging nananakot. Huwag mo namang baliktarin, Lula. Tumanda ka nga talagang paurong. Dahil alam po nyo, matagal na kaya ganito rin ang ating pamahalaan. Kasi, ilan ba sila? 3-4 million na mga voters, no? Tayo ilan? Napakarami natin. Pero kasi wala tayong pakialam. For the longest time, nakahilera yung mga politiko dito sa simbahan na ito. Dahil nagba-black voting sila. Abay, hindi po tama yun eh. Democracy tayo eh. Hindi pwede yung ini-skew yung eleksyon dahil merong isang kulto nagsasabi, lahat kayo bumoto sa ganitong kandidato. Marami pong mga mahuhusay, tayo ng mga senador, po, kagaya ni Sagisag. Hindi na po siya tumuloy na kandidato bilang senator dahil ayaw niyang pumila dito sa mga humihingi ng boto ng INK. At ganito po ang problema natin na malaki na hindi natin sinasabi. And I think it's time to name this, no? That from time immemorial, they have been skewing the democratic process. In other words, a minority religion na kulto, no? Ay nakapangyayari. Kaya marami silang mga galamay sa ating gobyerno. Tayo, anong ginagawa natin? Ang mga Katoliko, 18 million. Ang mga Ebangheliko, 25 million. 18 million ba? Sigurado ka, Lala? Sigurado ka bang 18 million ang susuporta sa inyo? Maraming Katoliko ang ayaw sa administrasyong ito. Dahil nakikita natin mga kababayan, nakawan doon, nakawan dito. Talagang lahat ng mga kritiko halos ng administrasyong ito, kinakasuhan, ikinukulong. Kayo, subukan nyo magsalita laban kay Marcos kung saan kayo pupulutin. Takot lang kayo. O baka naman, na tawag nito mga kababayan sa Bisaya na wisikan. Baka naambunan naman kayo. Nung pira mula sa flood control scandal na yan. At kung halimbawa ba mga kababayan, yung isang religious group ay talagang mayroon silang sinusunod, tatawagin na ba natin kulto yan? Kung talagang may mga disiplina ang mga tao na yan, talagang susunod at susunod yan sa kanilang pinuno. Huwag nating igaya nga sa ating mga Katoliko, Lula, Padre Reyes na isang, hindi natin alam kung sinto-sinto itong pari na ito eh. Huwag natin igaya sa ating mga Katoliko na may kanya-kanya tayo. Wala tayong pinapakinggan. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang coalition na sadyang magiging boses ng ating Panginoon sa panahon na ngayon? Yun lamang po. Okay. Maraming salamat, Dr. Magay. You were the second one to Dr. raise your Magay. hand. Huh? And then follow. Just one follow-up on this. Dr. Magay, I know that you are an award-winning social scientist. What makes you call Iglesia ni Cristo a culto, a cult? Kasi po tayo ay merong Kaya pala batayan, siya, no, ng ating pananampalataya. Pag sinasabi natin na tayo ay mga alagad ni Kristo, dahil kasama rin sa pangalan nila yun, Iglesia ni Cristo. Kung tayo ay tunay na Iglesia ni Cristo, naniniwala tayo sa anong sinasabi ng banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan, maliwanag po na kailangan tayo magsalita when it comes to issues of justice and righteousness.
Yung po ang panawagan ng banal na kasulatan sa atin. Hindi po tayo papasok, we will not insert ourselves sa political process for our own self-interest. Hindi po yun sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi, you bring forth justice sa mga makapangyarihan. Hindi sinasabi ng Biblia na you become a politically vested interest para makakuha kayo ng spoils. No? Wala po yan sa Biblia. So, ibig po sabihin, lahat ng mga nagsasabi na sila ay mga iglesia ni Kristo, hindi po totoo yan. Kaya kulto ang tawag. At yun po ang tingin ng mga theologian, whether Catholic or Protestant. Kaya kulto po, kasi hindi naniniwala talaga at ginagamit lang na cover for their political interest ang pangalan ni Kristo. Dagdag ko lang, nung panahon ni Cardinal Sin at si Erap ang presidente, ang spiritual advisor ni Erap ay si Velarde, Mike Velarde. At ako sa isang at si Erap ay ang daming ginagawang hindi maganda. Kaya nagpatawag na meeting si Cardinal Sin at tinanong niya, nandun si Mike Velarde, at tinanong niya si Mike, can you please explain to us what your role as spiritual director of Erap is? Sabi niya, I don't direct him, I just listen to him. Spiritual director, very careful siya, pero nagtaas ako ng kamay. Mike Velarde, niloloko mo ang mga masa. Niloloko mo masa. Kapag kayo gusto nyong yumaman, baliktarin nyo yung payong nyo at itaas-taas nyo yan, sasaluhin ng payong nyo yung pera. Ng pera na galing sa langit. Ganon eh. Why do I... So I asked Mike Velarde, nung sinabi ko kay Mike Velarde, sabi niya sa akin, Father, there is a scriptural passage that says, do not judge lest you be judged. No, I'm not judging you. I see the effect of what you do on the masses. They don't think. They pray with you, but they don't think. Yan ang isang kulto. A cult does not, the members of a cult does not think. They don't pray unless they are told to pray in a certain way. And then they are made to choose a candidate ordered by the head of the cult, because that head of the cult was in a meeting with that person, and I don't know what the horse trading is going to be. The Catholic Church has never endorsed any candidate directly. Nung panahon ni Lenny, we created the Priest for Lenny. I said, no, that is not a good name, because ultimately we are not for Lenny. So we changed our name from Priest for Lenny to Priest for the Moral Choice. We exist for the moral choice. Ang kulto is not for the moral choice, Paterno. It is the choice dictated by the cult leader. And this is the problem. If we have a cult with 3 million members, 5 million members who do not think for themselves, that is a problem. And if you have a cult that tells a senator, a mayor, a congressman, if you want to win the election, you have to be on our side. That is a cult. A real church will ask the people to pray and to discern and seek the will of God and to seek the good of the people. Yan po ang problema natin. Kaya salamat, Ate Melba, ikaw yung kauna-unahang nagsabi ng pangalan ng kulto. Ayoko pong manguna, pero papangalawahan ko na po. Ang Iglesia ni Cristo po, nananawagan ako sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo, magdasal, mag-isip, pumili kayo ng tama, wag lang kayo makinig sa dikta ni Manalo. It is, kung ang pangalan ng simbahan nyo, Iglesia ni Cristo, pray, listen, seek the will of God through His Son, Jesus Christ. Thank you. Ibig mong sabihin yung El Shaddai ay mga kulto din yan. Dati din po akong nag-El Shaddai, mga kababayan, at karamihan, halos lahat, no, ng mga pumupunta sa El Shaddai ay mga Katoliko yan. Ibig sabihin, ang mga Katoliko ay kulto din. Katulad mo, Padre Reyes, kulto ka din. Si Padre Reyes ba ito? Kulto ka rin. Nangina, ang galing-galing yung
ang galing-galing yung manlait, ang galing-galing yung manghusga. Pero yung simbahan ng Katoliko ay hindi nyo maayos-ayos. May mga paring adik na katulad ni Father Plebe. Dati mga kababayan, talaga nagsisimba din ako linggo-linggo. Ikaso nga lang, nung umamin yung pare sa, nung nasa Caloocan pa ako noon, nung sinabi niya na ang shabu ay hindi nakaka-addict, nawala na kong ganang magsimba mga kababayan. Mas minabuti kong magdasal, manalangin, na nasa bahay ako. Kaya pumunta ako doon sa pari, makikinig ako. Na yung mga pari na yan, ang hinahangad naman yan, kaya gusto nilang marami ang pumasok sa simbahan para marami silang abuloy. Aminin nyo yan mga pari kayo. Huwag kayong huwag kayong magmalinis. Katoliko din ako. Pag may patay, nagpapabayad kayo. Ay napatay na nga, hingin niyo pa ng bayad. Kasal, binyag, magpa-blessing ka, bayad, pakakainin pa kayo mga adik kayo, mga pare na kayo. Papakainin pa kayo mga adik na pare. Yun ang mga kababayan, papayag ba ang yung Iglesia ni Cristo na tawaging kulto? Hindi naman siguro papayag mga kababayan, kahit na yung KOGC hindi sila papayag na insultuhin ng mga itong isang pari na ito at itong isang matandang babae na ito. Insulto, malaki insulto yan sa kanilang paniniwala, sa kanilang religious group mga kababayan. Yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Elisa Vorvi, kay Rinrin Wotion, shoutout, no? At sa lahat-lahat na lang, maraming salamat at pasensya na, hindi ko na masyadong matandaan yung ating mga viewers dyan. Maraming salamat sa mga patuloy pa rin sumusuporta sa ating YouTube channel. At once again, this is from the TV mo. Ingat lahat. God bless the Philippines.